Taryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Alam nyo, ito problema sa Pilipinas eh. Ito okay lang sana sa akin kung ganyan kayo mag-treat eh. Pero hindi kayo ganyan mag-treat sa mga kalaban nyo sa politika. Yung mga kalaban nyo sa politika, kahit wala namang ginawang masama, kinakasuhan nyo. Ito mga talagang proud na proud siya at miniting daw niya at napagtantaw na nila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Dahil daw sa dami ng tubig. Ayop! Tapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3. At talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya Yun ang pinakadahilan niya kung bakit nabaha. Bumaha, dami daw pumatak na tubig. Natural. Kaya nga baha eh. Alam naman ang pumatak, apoy. Tapos nagbaha. Aboy, magtaka ka dun. Galing talaga ng presidente ninyo. Ayop. Diba? na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management programs. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao. Yun. Dapat maunawaan ng tao na hindi talaga nila kasalanan. Kung hindi dahil sa ulan, sa dami ng tubig, climate change, yan ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Hindi kasalanan ng gobyerno. Payag kayo doon? Payag kayo mga kababayan, hindi kasalanan ng gobyerno? Yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Hindi bale at tayo yung gumawa nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term and in the long term. In the immediate term, syempre ayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin Grabe, no? yan. Pangalawa, Kawawa talaga bayan natin pag ganito presidente natin. Hayop talaga. Wala naman silang pakialam dyan sa impeachment. Ang talagang pakialam nila kung sila ba'y makakapasok pa sa kanilang mga trabaho dahil may darating na namang bagyo. Naku po. At saka, alam mo, grabe the best talaga yung presidente natin. The best talaga sa katarantaduhan yung presidente natin, ano? The best talaga sa paninisi yung ating presidente, no? Kaya yung mga dilawan dyan, na dati galit na galit sa mga Marcos, kesyo diktador, pasista, at kung ano-ano pa. Meron kong gustong sabihin sa inyo. Pero pwede ho ba? Bago ko sabihin ito, pwede ho ba? Ako'y nagre-request lang. Pakitakpan po mga tenga ng mga kabataan natin dyan, mga minor de edad. Pwede po ba? Pwede po ba? Bigyan ko kayo ng 10 seconds. Takpan nyo po yung mga tenga ng mga minor de edad ngayon. Kasi grabe, no? Meron pa silang hindi mo maintindihan. Yung isa dyan, galit na galit dati kay BBM kung ano sinasabi. Siniraan pa nung kampanya. May narinig ako eh. Tapos biglang pumunta sa bahay nila kasama si Lisa Marcos. Tapos yung mga nagdiwang ng alam mo, hirap na hirap yung mga nagdiwang nung August 21 yon yung kay Ninoy. Hindi mo alam kung anong gagawin nila kasi dati galit sila kay Marcos ngayon.
Nakikinabang sila. Pera-pera na. Alam mo, dito mo malalaman talaga, no? Ako talaga nagpapasalamat ako sa Diyos, eh. Kasi alam mo kung bakit? Talagang pinakita niya sa atin kung sino talaga ang tunay na mga Pilipinong nagmamahal sa bayan at kung sino talaga yung mga plastic at mukha lang pera. Oo, yun ang totoo. Marami dyan pupuri ngayon dahil nabigyan. Oh, yung isa dyan, Vice President pa dati. Muntakin mo? Dati galit na galit ka, mortal enemy mo ngayon. Wow, konti na lang, higupin mo yung tumbong ni BBM. Proud kayo niya, mga kakampwet. Sa bagay, pangalan nyo palang, kakampwet na eh. Proud kayo niya na ganyan ang idol ninyo. Kulang na lang higupin ng tumbong ni Marcos. Proud kayo sa ganyan? Hindi kayo nahihiya. Alam mo, hindi ko kayang ano yan eh. Ako sa totoo lang pasensya na pero noon talaga eh. Never ako nag-Marcos eh. Sa totoo lang, never ako nag-Marcos eh, kasi alam ko talaga sablay eh. Kahit lahat na kayo nagalit sa akin noon eh. Galit na galit kayo sa akin. Alala ko talaga yan. Galit na galit kayo. Gusto nyo akong saktan noon. Talagang gigil na gigil kayo kay Banat Bay. Sa dami-dami ng mga vlogger. Lahat sila napunta na kay BBM dahil sa unitae na yan. Si Banat Bay lang ang kaisa-isang vlogger na hindi sumama sa unitae. O, di ba? Gusto nyo ako saktan nun eh. Galit na galit kayo nun eh. Ba't ka nag-isko? O, bakit ka na ganun? Bakit di ka sumama sa amin? Nandito si BP Sara Duterte. Di ba gusto nyo saktan noon? Pero pagkatapos lang ng wala pang isang taon, 6 na buwan pa lang siguro nung nakita ko na yung mga galit na galit at nag-unsubscribe sa akin. Sabi na, Banat Bay, pasensya ka na. O, pasensya ka na, nabudol kami. Ganun-ganon, di ba? Kasi alam mo, mga kababayan, kung ikaw lehitimong banateros ka, doon tayo sa issue. Alam mo, ako totoo, tama yung sinabi ni Idol Robin Padilla. Sawa na ako sa politiko. Kayo ho ba? Hindi ho ba kayo sawa sa mga politiko? Sawang-sawa na ako sa mga politiko. Kailan ba tayo magkakaroon ng mga government official na para talaga sa atin, yung para sa masa? Di ba? Para sa ating mamamayan. Hindi eh. Wala na eh. Sa totoo lang, nakakairita na eh. Ultimong yung mga pingtain na yan, na feeling talaga nila sila ang pinaka-honorable, sila ang pinaka-entitled, sila ang pinaka-bayani ng bayan na ito. Mantakin mo, sipsipin nila ang tumbong ni Marcos ngayon. O, natakpan nyo na ba yung tenga ng mga anak ninyo? Na mga minor de edad dyan. Magmumura na kasi ako eh. Takpan nyo na, please lang. Oh, sige na. Oh, natakpan nyo naman lahat. Oh, natakpan. Kasi ito na. Alam mo kayong mga pinklawan, mga put. Nadinig nyo yun? Minute ko ba't hindi nag-mute? Ayop yan. Check. Bakit di ka nag-mute? Nag-mute naman pala siya. Tatawag pa kasi! Tanginan. Ay, sorry. Ngilig tumawag, nabibuisit ako. Pagka nagpapadeliver, magbasa na lang ng instruction. Huwag nang tatawag pa. Kakairita eh. Tanggalin ko nga yung notification nitong animal na grab ko to. Minsan kasi meron talagang hindi nagbabasa eh. Nakasulat na nga eh. Tapos tatanong pa kung saan. Bakit ganun minsan? Naku mga kababayan marami tayong dyan. Ganyan hindi maintindihan. Ang linaw-linaw ng instruction. Bakit naka-off naman Bakit? Ako. Bahala ka nga. Lagay natin sa DND. Yan, bahala ka dyan. Nasisira yung momentum ko. Ito, pag-usapan muna natin Unahin na natin to si Ivana kasi alam mo, dito, sinabi ng di ba? Ang kulit mo
Do not disturb na nga, gumagana pa rin. Ano kaya tong animal na to? Yan, mute. Animal ka. Sorry. Ito. Pag-usapan natin yung kay Ivana, ha? Pag-usapan natin yung kay Ivana. Ito po. Hindi, kasi seryoso. Ito, alam mo naman ako. Ano ako dito eh. Napaka totally against talaga ako dito eh sa gambling. Alam niyo kung bakit? Sobrang sinisira nito yung mga kababayan natin. Kasi itong online gambling na to, hindi po ito yung B, okay? Or C. Ito po yung mga D and E. Yung talagang nawawala na sila ng hope sa buhay. Bakit? Kasi kahit anong kayod nila, ang baba ng sahod, ang mahal ng kuryente, hindi patas eh. Hindi patas yung income dun sa outcome. Ibig sabihin, sa mga bayarin, sa mga hindi patas. So, no choice sila, papasok sila ngayon sa sugal para magkapera. Ang problema, sugal, gambling, wala ho yan. Yan ho ay deceitful. Very deceitful. Promise you money, but in reality, kukunin lang niya ang pera mo. Marami dyan na nagpakamatay na. Marami dyan at pumatay na. Marami dyan ngayon nag-i-snatch, gumagawa ng krimen dahil nabaon sa utang. Yan ang totoo. Kung hindi man gumagawa ng krimen, kung saan sa binebenta na nila lahat ng kagamitan nila, naubos na, pati bahay, pati anak nila, binenta na nila eh. Totoo, maraming ganyang istorya. Pati yung katawan nila, binenta na nila eh. Di ba? Sa sobrang nalulung na sa sugal. Alam mo, grabe po yan ngayon ha. Pandemic po itong nangyayari na ito. Pandemya na ho ito pagdating sa sugal sa atin. Sagad sa buto ho. At ang nakakainis pa, yung mga influencer, ay talagang yan pa yung, alam mo sa totoo lang, sabi nga nung isa kong artist na pinagbawalan ko na pumasok sa pagpo-promote. Sabi niya, sir, kung nag-promote siguro kami ng sugal, ang yaman na namin ngayon. Oo nga, mayaman na kayo, pero marami na rin kayong pinatay ng mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Oo nga, magkapera kayo. Ngayon, di-display nyo yung mga lintik ninyong mga signature na o mga branded na bag, sapatos, kung ano-ano pa. Sa pamamagitan ng yung mga kababayan nating dukha, talagang binaon nyo sa utang. Nasira ulo, na-depress, na-prostrate kung ano-ano na pinagagawa. Dahil nga, nabaon sa utang. Kasi wala hong nagsusugal ang yumayaman. That's a bullshit. That is a lie. Walang nagsusugal na yayaman ka, katarantaduhan yan. Maniwala kayo. Kaya nga ito mga influencer na to, dapat ito binaba na sa Pilipinas, pinalalayas na ho ito sa, pinapadala, tinatapo na ito sa bangin eh. Pinakasikat po, Ivana Alawi. Mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Naku Dapat, po. ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. Oh. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina at Standard Council, authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Hindi rin po nakalagay. Halimbawa, ito pong isang sikat to, si Osas. 2 Osas bata. Millions of followers po to. Wala po kahit saan dyan na nakasulat na gambling can be addictive. Know when to stop. My question po, Madam Chair, is paano po ini-implement o ini-exercise ng Sino yun? Hindi naman sikat yung animal na yun ah. PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Madam Chairperson, I will, with your permission, I would like to answer. Naku, silag dameyo ba ito? Naku po, patay tayo dyan. Alam na natin karakas nito. Congressman San Fernando, una po, totoo po yun. Meron pong sumusunod, meron pong hindi sumusunod. Ang akin pong gustong talakayin sa umagang ito ay yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay.
sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and Baduy. 1 million? 1 million lang? Magkano kinikita na lintik na app na yan o yung online gambling na yan? Tas 1 million lang? Baka 100 million na kinikita niyan, tas ganyan na alam mo kung bakit mayaman na sinasabi ko mayaman ito? Ilintik ilan yung binigay na iPhone? If they can do that, na magbigay ng iPhone, ilan yun? Sabi nga, magkano yung total nun? Million eh. More than million ang total nung binigay nila eh. If they can do that, ano ngayon ng 1 million? Tapos stern warning, katarantaduhan. No wonder, kaya hindi tayo sinusunod ito mga hindot na to dahil ganyan ang gobyerno natin. Ewan ko naman dito kay Fernando na naman na to, tong congressman na to. Simula lang matapang pero yung tapang nito bumabahag porket eto siguro dahil si Lagdameo nagsalita. Yung buntot nito ni parang hindi dapat matindi, hindi lang dapat stern warning, suspension. Yun ang gusto namin mga madinig at saka siguro mga at least 10 million man lang na penalty. Yung aaray ba, alam mo, the reason why binibigyan mong penalty yung isang tao para umaray, kumirot, di ba? Yung kirot na yon, hindi ko na uulitin. Yung 1 million, hindi bibigay ng kirot yun. Dapat ako na lang naging congressman kaysa dito eh. Hindi, joke lang yun. Joke lang po yun. Wala akong plano maging congressman. Wala talaga. That Oo lang ng oo. Supot pala. Supot! it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So yan po, Tanginang stern warning. Shit! Kaya alam mo, sorry to say kaya ganito itong bansa na ito. That kind of treat sa batas. Kasi literal naman sinabi na nila, there were violations. If there is violation, therefore, it should be suspension. Hindi pwedeng warning kita. Siyempre, di nauulit yan. Ang point ko dito, dapat yung penalty mas matindi. Pinagagalit niyo ako eh. Tapos yung congressman naman, oo. Support! na ipatupad namin, nagbayad po sila ng 1 milyong piso at minandohan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon. Pangalawa, meron po kayong Proud ka pa, ha? pinakita rin na Posas Rosas. Your Honor, marami po dyan ay hindi mga licensee ng PAGCOR. Hanggang sa mga oras na ito, mahigit halos tumatabla lang po 50% ng nag-ooperate ay may lisensya ng PAGCOR, 50% po naman ay illegal. Kaya ang akin po, kung wala pong tinutukoy dyan, hindi po kamukha nung kay Ivana kanina, Your Honor, na inyong tinukoy, nag-identify siya ng online gaming operator. Legal po yun. Meron po kaming karapatang mag-issue ng isang warning at magpabayad ng fine. Pero gusto ko pong liwanagin sa miyembro ng committee ito, gayon din naman sa ating butihing chairperson, na 50% of the current operators of online gaming are illegal. Ano Meaning, gagawin nyo? we do not have any jurisdiction over them. Nung ako po yung nag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, ay halos nasa 8 So bale, inutil pala kayo.
Wala pala daw silang magagawa kasi wala daw sa ilalim nila yon, wala daw sa jurisdiction nila yon. So mga inutil pala kayo pagdating sa online gambling. O, anong gagawin ninyo mga congressman nating mga walang ginawa kung hindi impeachment ang inatupag? Ano gagawin nyo ngayon? 10% pa lang po ang legal noon. Pero with our reforms, with the structure that we have set up, medyo nakaangat na po at sa ngayon, ang amin pong paniwala ay nasa halos tabla na po 50-50. Pero hindi pa po, Congressman San Fernando, mahinto yung illegal online gaming operators. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Thank you, Chair Al, dun sa paglilinaw na yun. Ngayon, malinaw na po na illegal itong karamihan ng mga online sugal. Ano po yung mga pamamaraan para mapanagot natin itong mga content creator na walang habas na makapag-promote ng online sugal? Kasi, Madam Chair, pinag-uusapan natin itong mga content creator na to by the millions ang kanilang follower. At ina-identify nila, Chair Al, ito pong mga online gaming site. Say for example, 1365, tapos Peria Play. So ito, paano po kaya natin mapapanagot itong mga content Tulad creator? po yung na to? binanggit nyo na yun, hindi po license ng PAGCOR. Okay. Your Honor, Madam Chairperson, with your permission, I would like to answer it. Congressman San Fernando, Your Honor, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo sa pakikipag-ugnayan po ng PAGCOR sa DICT, sa NTC at sa CICC, marami na po kaming sa pamamagitan nila ng mga ahensyang nabanggit ko, idinemanda sa korte. Nako po, Sapagkat- puro gayaan. Maliwanag po na pinatawag po at kinausap po ng CICC ang mga endorsers na yon at winarningan sila na hindi na po sila pwede mag-endorse ng mga illegal or non-PAGCOR licenses. Kaya meron na po silang pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit kubulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po. Pangalanan ninyo yung mga putang inang yan. Sorry pasensya na ho sa mga nakikinig, pasensya na sa mura, pero marami ho kasing dahil dyan sa mga putang inang influencer na yan, marami ho yan sinirang buhay. Kaya hindi dapat yung mga yang galangin dahil mga putang ina niya mga yan, hindi nila inisip ang mga kababayan natin. At ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Alam nyo, ito problema sa Pilipinas Ito okay lang sana sa akin kung ganyan kayo mag-treat Pero hindi kayo ganyan mag-treat sa mga kalaban nyo sa politika. Yung mga kalaban nyo sa politika, kahit wala namang ginawang masama, kinakasuhan nyo. Etong mga hindot na mga influencer na to na nagpo-promote ng gambling, puro warning, nagbago naman sila kasi hindi patas Kaya nakakainis. Okay lang sana kung ganyan sa lahat. Pero alam namin na you can do more, kaya nyo pang gipitin. Kasi ginigipit nyo nga yung mga opposition Kaya nyong gawin. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Lintik. Sorry, high blood na ako. Tama na, tigil na nga natin ng pagbibideo ko. Kami po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators. So, kami ganun po pa naman, rin, lumipat. walang police power, Shit. wala po kami magawa kung hindi magrekomenda lamang sa DICT, sa NTC, gayon din naman sa CICC ng mga inaakala naming dapat ay maparusahan. Salamat po, Chair Al, dun sa sinabi nyo.
kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga Gumawa ka ng batas. Leche ka. Alam mo, kahit papaano may punto rin yung matanda na yun eh. It's beyond their work and their jurisdiction. Ngayon, trabaho niyan, mga lintik kayo, mga mambabatas kayo, wala kayong inatupag, hindi politika yung si VP Sara Duterte, isa ka pangindot ka, pumirma ka pa sa impeachment. Ngayon, busy lahat ng mga kasamaan mo dyan sa lintik na impeachment na yan, kesa sana pag-ukulan yung mga dapat pag-ukulan sa bayan natin. Tulad nito, gumawa ka ng batas na pag ang mga influencer nag-promote ng gambling, kulong. Lintik kayo. manggagawa at ordinaryong Pilipino. Before I wind up, Madam Chair, gusto ko lang po maitanong, sa corporate operating budget nyo, ilang porsyento po dito ang nakalaan para sa doon sa mga social harm na tinatawag? Opo. Ngayon po, sa taong 2026, naging active Nanga-high blood ako sa inyo. Ang dami pala nagtatanong nito kung saan ko ba nabili. Meron po akong nilagay na basket dyan sa baba para alam nyo na kung saan ko ito binili. Hindi kasi marami ngayon ang nai-stress at saka yung acid, kasi pang acid to yung pang acid reflux. Alam, sakit ko na ito, bata pa ako eh. Ang dami ko na na-try, lahat na-try ko na. Gaviscol, Max, Double Action, lahat na-try ko na. As in lahat po. Kasama yung Omeprazole, lahat. Ito lang ang naging effective. Walang biro. Hindi ako nagbibiro. Ito, hindi ko sasabihin sa inyo ito. Magkano lang naman to, hindi ko naman kikitain to, hindi ko kayayaman to. Ang akin lang, effective kasi. Gusto ko lang i-share. Talaga nare-relax yung dito mo, hindi siya umaangat. Alam mo ba saan nangyayari sa akin yan kahit tutulog ako? Umaangat yung ko dito, yung acid ko. Nasa hawak ko lang to habang tutulog ako. Pagka umaangat na siya, gaganon ko lang. Matik na. Tapos nawawala talaga siya. Hindi ako nagbibiro. Andyan yan. Marami kayo mabibili to pero kayo bibili ng mamahalin na kasi budol yun. Mga 200 plus lang ito. Hitin mo na. Oh. At saka dito, lahat mapapatigil mo. Pag vape mo, lahat matitigil dito. Hit kayo ng hit iba nito. po ang PAGCOR dito sa Kaya lang, warning lang pag nasa mall kayo, huwag niyong tatakpan. Baka akala nila nagra-rugby ka, gumaganong. Pakita nyo pag nasa mall kayo. Kasi minsan nasa mall ako, gumaganong-ganon ako eh. Sinabihan ako nung kaibigan ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi, hindi ako umihitit ng rugby. Ginaganon ko to. Sabi ko, kailangan ipakita nyo, hindi ako umihitit ng rugby. Baka akala nila rugby. ang mga responsible gaming projects po. Ang nakalaan po namin na budget at hindi po kinukuha sa amin mismo kung hindi sa tulong ng iba't ibang foundations ng mga casinos and licenses namin. Meron pong budget na ginagamit una. Gusto ko pong ibalita at nung isang taon ay hindi pa rin to nagaganap. Kailan lang may 24/7 hotline na po ang PAGCOR kung saan yan po makikita nyo na sa maraming billboards all over the country. 24/7 hotline kung saan ang mga nalululong po sa sugal ay meron na pong pwedeng tawagan at makonsulta. May partner po ang PAGCOR dyan, ang Seagulls Flock Foundation. Sila po ay may karanasan sa mga rehabilitation ng mga nalululong sa sugal. At sa kasalukuyan, aktibo po ito. Meron pong 6 sa bawat 12-hour shift na mga customer agents na sumasagot dito sa hotline na to. At gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, nung umpisa po siguro nahihiya pa yung mga gamers. Pero sa ngayon po, nagtala na kami nitong nakaraan 2 buwan ng himigit kumulang sa 100 katao ang amin nang natulungan sa pagbibigay ng 100 katao, walang kakwenta-kwenta. Sus! Ay nako, ito, pag-usapan naman natin itong baha.
Okay? Ito yung presidente nyo napakagaling. O, pakinggan natin tong presidente nyo napakagaling at talagang proud na proud siya at miniting daw niya at napagtantaw na nila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha dahil daw sa dami ng tubig. Hayop! Tapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3 at talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya Yun ang pinakadahilan niya kung bakit nabaha. Bumaha, dami daw pumatak na tubig. Natural. Kaya nga baha eh. Alam naman ang pumatak, apoy. Tapos nagbaha. Aboy, magtaka ka dun. Galing talaga ng presidente ninyo. Ayop. Diba? na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management programs. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao Yun. na Dapat maunawaan ng tao na hindi talaga nila kasalanan. Kung hindi dahil sa ulan, sa dami ng tubig, climate change, yan ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Hindi kasalanan ng gobyerno. Payag kayo doon? Payag kayo mga kababayan, hindi kasalanan ng gobyerno? yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Hindi bale at tayo yung gumawa nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term and in the long term. In the immediate term, syempre aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro pag titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin Grabe, no? antayin yan. Pangalawa, Kawawa talaga bayan natin pag ganito presidente natin. Hayop talaga. Tis pa tayo, tis pa tayo, 2 years pa. binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya So, So, dahil nga may baha pa ngayon, so wag munang gawin. Antayin muna natin mawala yung baha. So, naging flood control pa yan. Talagang, so aantayin na naman natin umulan muna. So mga taga Bulacan, lalong-lalo na kayo mga taga Bulacan. Sabi ng presidente nyo, antayin muna natin mawala yung baha dyan bago ayusin yan. Grabe, no? Ang lupit nyo, ang lupit. Ang lupit nitong presidente to. Hindi ko kinaya yung powers nito. Aasa tayo dito? Antayin muna natin yung baha mawala para makapagtrabaho. medyo kailangan natin alalayan at bantayan na mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ikot pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa
malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. We did this the long term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers, kaya medyo Grabe, wala talagang pag-asa tayo dito sa presidente na to. Tingnan ninyo to ha. Tingnan niyo yung mga kababayan natin ha, na bago tayo pumunta dito sa walang kakwenta-kwentang impeachment,